halos yung mga pastor po nito yung sa ibang lugar inuusik ko po talaga. Kasi yun po, yung type po ng pang-uusik ko na yun, para kung nakakonsensya. Ngayon po nag-chat po ko kay Brother Denmark Santiago, yung isa pong layman na gusto kong maging layman dito, yung gusto kong maging speaker. Tapos po, lumapit din po ako sa mga kilala ng Adventist na si Sir Isma, si Ma'am Hanani, si Ma'am Ginit, at saka po yung dati pong mga naging Adventist. Tapos po, yung pagka-message sa kanila, nag-decide po ako na sabi ko, ito po magpapag-Bible study po ako sa inyo. Sabi ko. Tapos po, doon po sa school, every 4 p.m. to 5, nag-Bible study po kami nila ng kanan. Ang kasama po namin doon, yung mga kaklase po na Adventist din. Tapos po, nung doon po sa Bible study na yun, napansin ko po na may kaayusan ko Tumili nga po talaga ang Bible study ko. Saka po, nagsumigil po ko ng ilang beses po. Ng ilang panahon po na sabi ko, hindi ba ito yung tunay? Dahil sabi ko, bakit ito yung ibang iba sa mga iglesia dyan na nangingilin po ng Sabat? Sila po nangingilin pero hindi tayo po Sabado. Kasi yung bukas. Pagkatapos po sa school, kami naman po ni Brother Delmar Santiago, nag-Bible study po kami nandun nila Brother Noel Ramos. Tuwing 7 to 11 p.m. po. Tapos yun po, nakapag-decide po ako na sabi ko, papabaptize na po ako. Tapos sabi nga po ito po sa akin nila pastor na hindi po ganun pala yung pabaptismo dahil daw po hindi daw po pwede yung pabaptismo kung may doktrina pa daw po na hindi pa daw po natin naiintindihan. Halimbawa po, yung gaya po dati na ang doktrina po sinalakyan po yung dating-daan po, yung pakikipag-diskusyon po. Pero dito po, kumbaga, dito po sa iglesyang ito, naunawa ko po na masama po makipag-away bagay ang pag-aawayan po yung salita po ng Diyos. Kasi po bakit pa naman pag-aawayan kung ang pinaniniwalaan mo tama po ba? Kaya po, doon po, nagpabaptize po ko noong March 30, 2025, sabi ko po kay Pastor. Pinalit ko po si Pastor nun Tapos, yung bago po ng baptize na yun, yung umaga po nun, nag-Bible study po kami ni Pastor, 8 a.m. to 1 p.m. po. Tapos po sumama po ko sa mga Bible study ni Pastor. Tapos po, nung global day po first time po sumama, syempre, diba? Yun po, naging excited po ako kasi first time. Sabi ko, ano kaya, pasok ko kaya kung anong paraan dito at ang proseso ng kanilang mga activity kaya po dito, nung nagsabat po ako dito first time, naramdaman ko talaga yung presensya ng Diyos kasi po nang una, may kaayusan po, utos po baga sa katapos sa pamilya ng mga sabi po, di ba? May kaayusan. Tsaka po, yung sabat po na yun, naunawa ko po na sabi ko, okay, tagal-tagal ko na po namulat ko doon sa pananampalataya dating-dati. Sabi ko, bumili po talaga ako na nung nandun pa po ko sa dating-dati, Panginoon sana po ilagay po ko dun sa tama kung dapat na aking kalagyan sa tunay na iglesia po. Hinilit ko po yun. Siguro 3 araw po. Kasi po, makalaunan, tumagal po ng 2 karating buwan na nakapagsuri po ako sa Adventist na nalaman ko yung logo nila. Sabi ko, paano po kaya kapag pumasok po ko dito? Sabi ko, madami akong magiging kaibigan. Kasi dito po, lahat close Tapos po, doon lang po sa pag-samba o sa pag-pangili natin Sabat, buong araw po talaga. Halimbawa, sa INC, o sa po, nakapagsugi na po kasi ako yan. 2
At ako po, naniniwala po ko na yung pag-ano po dito, kalooban po talaga ng Panginoon. Kasi po sabi po nasa Pilipos 13, ang isang gumagawa, sa pagnanasa po. Siguro, nilasap po ng Diyos na makapasok po sa tunay ng iglesia. Ano po? Yung, kasi po, yung po talaga, sa dating-dating po ako, para, isa lang po ang spirit, palaway po ako dyan, na hindi po ako matinong bata dyan sa iglesia ngayon. Tapos dito po, kapag mali po pala, dinidisiplina, di ko hinahayalan po nila eh. Doon po na-realize o naunawaan na, sabi ko, ito na nga naging tunay na iglesia. Kasi, ano eh, kahit nakagawa tayong, o kahit ako nakagawa dito ng masama, bini-welcome pa din ako. Hindi po nila ako kinagagalitan. Bagamat dinidisiplina po, hindi naman po ko yung kumbaga kahit po. Saka po, ako po talaga naniniwala na yung power po ng Diyos o yung power po ni Kristo, 70 Adventist na po yun. Kasi po sabi niya, di ba sa 2:27 po ng Marcos, ang Sabat, ginawa para sa tao, hindi ang tao para sa Sabat. At saka po, kung itutuloy po natin sa 28, yung Sabat po, yung si Kristo po, yung Panginoon po, Panginoon po ng Sabat. Siya po yung may-ari ng Sabat. Ano? Tsaka sabi po kasi niya, ayaw po kasi kay sa ating Panginoon Jesus, kaya po ako nagkaroon ng pananampalataya sa atin. Sa ispulang po, sabi niya, meron akong ibang mga tupa na wala sa tulungan ito. Sabi, at kinakailangan ko rin naman silang dating dito. Hindi nila kanyang tiyo, akong tini, sila yung magkakaroon ng isang pastor. Kaya yun po, yung pastor na po na yun, si Kristo po yun. Ano po? Kasi yung po naunawaan na, sabi ko, yung power na sinabi ko po si pumunta po po sa Trinity. Tinignan ko po kasi po doon sa dating ang Diyos lang po yung dalawa, hindi po kasama yung Holy Spirit. Kaya po, sabi ko, bakit po ibang-iba ang iglesia ito? Pagpasok niyo po agad, pagpasok niyo pala po dyan sa pintuan, di ka pa nga po nakakapasok, mamaya ka na eh. Pagka nakapasok po kayo sa lokal ng IDC, kung kayo pansin na doon, o tatanungin po sa kung, hindi ka malang kamayan doon. Kaya, yung pagpa-convert po dito, ano eh, kumuna po, kusang loob po na kay pastor po kasi, sabi ko, pastor, baka po pwede ako sa inyo maka-request na isang pag-aaral po na buong araw po yung pag-aaral niya. Yun nga po yung araw ng linggo. Bago po ako sabi. Parang iba po, hindi ko pa ito na-aaral yung bagong lahat ng lupa. Yung sanctuary, hindi ko pa po narinig ang kahit isa. Bakit po paano po ako dito napunta eh? Samantalang, ang kalawang ko talaga rin dati. Sabi ko, magkakatod ako dahil talaga kami. Dahil ito po yung talagang Kristo. Kasi po, sinuri-suri ko po, bawat sekta, atin po sa Born Again, sa Jehovah Witnesses, sa bayan po. Lahat po nasuri ko eh. Ano? Pero, ito lang po talaga ito lang po yung iglesia na kumbaga, umaang po yung productive, yung lagi po kong nakikipag-usap sa aral, yung natuto po ko ng tama pong pag-ugnayan sa tao. Dito ko po nalaman yung tamang relasyon po sa Diyos. Kasi po, kapag po kasi tayo, di ba, wala po tayo sa tunay na iglesia, kanya na po pagsamba ginagawa natin, bali wala lang po, di ba? Kasi po ang utos po ng tao, hindi po tinatanggap ng Diyos. Kapag nasusunod po natin ng isang tao, sinusunod po ko sa
ahensya tungkol sa ano, kung alam niyo lang po yung born again Christian, hindi po nila kaya sagutin. Tanongin po natin Isaiah 44. Yung, basta po yung mga prophecy po, hindi po nila kaya sagutin pag natin po yun. Sabi ko, yan po nila po sumasagot po talaga sa tanong yan. Alam po nila yung lahat po na, kumbaga, sa kanila po, doon dito po sa iglesia to, may pinasihan po dito yung Diyos na maglalapag ako ng isang propeta. Para sa atin po, yung propeta naman po natin, si Ellen G. White po. At naniniwala naman po ako na tunay po talaga na propeta si Ellen G. White. At ito pong iglesia nito, alam ko kung marami pong nagpaparatang na ang founder daw po natin, si Ellen G. White, ginagamit po nila sa 27 fundamental beliefs. Pinoknok lang po nila yun. Dati po ako, matindi po ako dito mga musiki. Dati, sabi ko, kinuha ko po lahat ng paninira ko para lang ma-diba ko. Pero, bakit yung paggawa ko ng pagliliba, parang tumatayo ko sa sariling paa yung hinihiba ko kasi hindi po talaga ito kaya hibain. Kasi po, tinagawin ko nung araw na Miyerkules po ng gabi noong 2025 na rin po, pero January po, Miyerkules ng gabi. Ngayon po, nanalangin po ako doon sa Panginoon. Ipapakalit po ko sa pangliliba po, sa pang-uusig po ng aking kapwa. Siyempre po, sa konsensya po, hindi naman po natin magpipigil. Saka, dito po sa pagpunta ko dito ramdam na ramdam po yung pag-ibig sa kapwa, yung pag-ibig sa Diyos, yung presensya ng Diyos, hindi sa lahat. Saka yung pakikitulong sa tao, napakaganda eh. Dito ko lang po yung naranasan na kahit galit siya sa'yo, mabait ka pa rin sa amin. Kasi po, ako naniniwala na ang tunay siya dapat po talaga kinakukuutan o inusin po. Sabi nga po, sa Gisminticos ng Mateo, at kayo kapukuutan ng lahat dahil sa ating pangalan. Kapag po kinakukuutan tayo, parang isang hindi naman pumasok at naman po, ang magtatagal o maghihintay hanggang mawakasan, siya malilitan. Kaya po, napakaganda po ng layo ninyo sapagkat nilagay niya po ako sa tunay na iglesia, hindi niya po pinabayaan ang pakahakin. Kasi po, hindi po tulad ng iba na sabi, narinig lang po ko sa hindi ko pinanganak, hindi ko po mamatay. Ako po, hanggang hindi po nasasaya doon sa kinanip ako, hindi po titigil sa pagsusulit. Ay, isang papangako ko lang po dito sa iglesia nito, hindi na po po alas dito, magpakilalas pagka ito na po talaga yung tuni. Umabot po sa lahat ng pinatutupan ng gobyerno, tayo lang po ang naapektuhan. Halimbawa po, yung gobyerno po ay nagpatupad ng sandilo. Tayo lang po maapektuhan. Sila po. Saka po, maging sa pagkain, maging sa pagsamba, maging sa lahat ng bagay, may pinagbabawal, may pasok po kayo tayo sa ibang iglesia, walang pagbabawal po. Saka po, basta yun po, sabi ko nga po, nabasa po natin na yung pag-alit po dito, tunay na po narinig ko po yung tinig ng ating Panginoon. So, hindi, para po kasi marinig, para sa akin, hindi naman po kasi makausap, hindi naman po na makakausap po natin ang personal ng ating Panginoon. So, kung makikita na po ng media, pwede naman po yun, di ba? Yung power po kasi na yun, kung tutuloy po natin, yun po yung iglesia po ng Diyos. At yung iglesia po ng Diyos na yun, lagana po yun, di ba? At yung lagana po na yun, kung ipapasok tayo ng story, tayo na po yung kasi po ang nasasama po natin sa sa banang mundo po. Kung natin 21 na bansa.
tiyak na tiyak na po na tuloy na po yung pinasukan ko kasi ito po, kaya ginagawa ko kasalanan, pero binibigyan pa rin po ko ng maayos. Hindi po kagaya ng hindi, kaya ako nagbaba sa physics. Dito po hindi. Kailangan po, para po sa atin, bago magpunin ang araw, wala na pong bayad sa atin. Kaya po, kaya po naman, na masasaya, umawit pa mo. Sa iba po kasi nag-umpisa na gaya po dati na mga araw, sige, sabi lang makikinig, galit-galit, masasaya na po lang po. Yung pag-convert po talaga, ang pinaka-putok po dito dati, nanonood po ko ng ng pangalan ni Pastor Ted Wilson. Tinunang po kasi ni Brother Edson yan. Tinunang sa atin. Sinuri ko po yung dalawa na yun. Sabi ko, bakit? Ang lakas ng sinunan. Si Pastor Ted Wilson po pala, yun po yung ating, kumbaga po yung ating pinaka-head dito sa tapos po yun, pagka konting na po, sinuri ko po yung sabat, yung pong pagkain, tapos nasuri ko po eh. Pero may iba pa naman po na hindi po alam siguro sa doktrina natin. Gaya po lang, sanctuary, hindi ko pa po masyadong pag-isa na yung sanctuary po na kumbaga nagugulat pa po ng kaunti. Kasi po, gaya nga po nung pag pinag-aralan ko po yung sanctuary, parang kung nakakalito eh, kasi po, di ba, may sanctuary sa loob, may sanctuary sa langit. Kaya, ito na po talaga yung miniglection. Kaya pagka tayo po alis dito eh, nakakasama lang ang pakinggan na pag tayo po alis sa tunay eh, mapapahamak po tayo. Bagay, kaya nga po narinig, sabi po sa Santiago 4:17, nakakaalam na po dahil hindi ginagawa, kasalanan po yun. Kaya po, nakagawa ko dati ng kasalanan. Napakalaking kasalanan. Pero, pwede po. Yung kinagawa po, iyak po po yun. Lulog-lulog po sa isang sulog na sa isang sulog na matigil. Dahil kalahating oras po po nagdasal eh. Patawag po sa kapong nagawa dahil hindi ko po pinayang yung ginagawa ko eh. Kumbaga po, pagkatapos ko po manalangin, dumingin po ko sa labas. Doon po, tinitigan po yung langit na naluluwa po ko kasi bakit district pa so makakabot ko dahil sa akin. Pero yun po, dahil na-disiplina po, siyempre natututo po, di ba? At yung pag-disiplina po na yun, naramdaman ko po sa pagmamahal, di ba? Dahil kung hindi naman po siguro, o kung gaya nga po niya, kung di wala pong disiplina sa akin, siguro po, hindi niyo po umahal eh. Kaya po ni Pastor, sabi, sige, didisiplinahin mo na kita. Nagkampo po yun sa akin eh. Ilang araw po kung hindi kinausap nun. Ako naman po. Kumbaga nababalisa kasi sabi sa nagawa ko, ilang araw po nabalisa nun. Pero nakapakinig po ko ng aral. Sabi ko sa, di ba, Pilipos 4:6, huwag kawabalisan at tambalan. Po, dinaan ko na sa panalangin, sa awit-awit. Maganda naman po. Kumbaga, bumaan ang may Lord ko. Kasi nung kinabukasan po, na-reply na po si Pastor. Kumbaga, ano pa yung nakain ng Pastor? Bakit? Nag-reply sa akin. Kahit ano. Sabi ko, iba talaga kapag ang pinagawa ng DJ yung hindi babaliwala yung bawat miyembro. Kumbaga, dinadala talaga pag hindi nakakasabat. Sabi ko sa yung religion, yung galisin na rin, sabi sa 1:27 na Santiago, ito na dalawa talaga, nanihirap. Talaga, bukal sa puso, tiyak ko na po, 101% na ang Seventh-day Adventist po ay yun ang
tinatag ng aking Panginoon. At yun po, naging pinagpatuloy po ng mga apostol kasi po, maging si Kristo po, Sabbath keeper din. Maging ng mga apostol po. Diba? Kaya, yun po. Yun po yung pinakapulo lang po ng story ko. Nakonsensya po ako sa pagka-uusik ko sa iglesia. Dati sabi, sige, tatagayin din iwan. Pinapakaan ko yung dati, nakapunta po sa fundament ng Diyos. Binasa mula sa una. Dumiretso po agad ako sa page 224. Ang nakasuot po kasi doon dati, inoktok lang po namin yun. Kasama po ko sa nag-doktor noon. Gumagana, napunta sa mga protestante, ginawang referensya. Kamusta po kayo? Yun. Napakalaki kong sa akin nun eh. Ang konsensya ko talaga ako, bagay ganun ka. Buti nga po, Sabado ko nun, napunta po ako sa Tunay Iglesia. Kasi po kung hindi eh, kung bigla kong magdating ng aking Panginoon, bakit? Nakakabagabag naman po, bakit sikir, pasakay ako punta. Kung bago po akong bautismo, tinulis ko po sa pastor, sabi pastor, hindi ka pwede ng bautismo, hindi ka pa alam sa doktrina. Pastor, willing naman po kumakinig o pag-aral ng doktrina natin. Tapos yun po, pag-aral ng doktrina, isang araw, hindi ba po namin natapos yung lahat. Nabautismo na ako. Ang pinaka, ano ko lang po, sinabi ko sa pastor, paano po pala kung po maging na si Kristo? Hindi pa po ko nabautismo. Sabi ko ba sa Mark 16:16, sumasampalataya ng bautismo ay maliligtas. Paano po pala? So, ano ba, sabi ko, pinakasinabi, Pastor, alam ko gusto ko po pabautismo. Kasi po, paano po kung bilang dumating ang aking Panginoon, sisilipap po kung nababautismo? Maawa po ba sa akin? Sabi ko, kinulit ko ba si Pastor hanggang nakapag-, sige, bukas din ko. Dapat po talaga, yung Sabado po ko babautismo, hindi na po ako mapakali dahil kapag po na Sabado, sabi ko, matagal na, hindi po ako makapagintay. Diba? Kasi, yun lang po, napakaganda po talaga, napakalinis, napakaganda, napakatiwasik po ng ngayon po ng ating Panginoon. Bawat po sa atin na natin